Miyerkules pasado alas 3 na madaling araw na magsimulang humagupit ang malalakas na mga pag-ulan at hangin sa Kalakhang, Maynila at mga karatig na lalawigan. At sa pagputok ng liwanag, hindi pa rin tumitigil ang mga pag-ulan at habang tumatagal, mas lalo pa itong lumalakas. Ito na palang pinagsamang epekto ng Bagyong Karina at Habagat. Ilang lugar ang agad na pinalubog ng tubig baha. Mga bahay, mga sasakyan at kahit mga gusali. Marami sa ating mga kababayan ang nagtangkapang pumasok sa kanilang trabaho na na-stranded sa lungsod ng Maynila kung saan ilan sa mga sasakyan ang nahirapang dumaan dahil sa mataas na tubig sa kalsada. Samantalang isang bus naman ang tumirik sa kabaan ng Gregorio Araneta Avenue sa Barangay Tatalon, Quezon City dahil sa biglang pagtaas ng tubig kung saan halos umabot na sa bubungan ng bus ang tubig. Ang mga na-stranded na pasahero agad na umakyat sa bubong ng bus habang nag-aantay ng rescue. Sa Pearl Drive naman sa Fairview, Quezon City, 2 truck din ang tumirik at halos lubog na dahil sa lalim ng baha. Ilang sasakyan rin na nakaparada sa kalapit na mall ang nalubog sa baha at ang mga tao walang magawa kundi panuorin na lamang ang unti-unting pagtaas ng tubig. At ang mga basura naglutangan na rin. Lagpas taon naman ang tubig sa Paso de Blas sa Valenzuela City, dahilan upang hindi na ito madaanan pa ng mga sasakyan. Kitang-kita rin ang malakas na agos ng tubig sa kalsada. Nagmistula ring parking lot ang kabaan ng North Luzon Expressway o NLEX sa dami ng mga sasakyan na na-stranded dahil sa malawakang pagbaha. Ilang motorista rin ang ilang oras na naipit sa kabaan ng Marcos Highway sa Antipolo, Rizal. Wala kasing sasakyan ang makadaan sa magbilang lane na nasabing highway dahil sa taas ng tubig. Kaya ang taong naipit walang magawa kundi magantay kung kailan sila makakadaan para makauwi sa kanilang mga pamilya. Sabi ko, gutom, antok. Saan po pa kayo galing kanina? Bali, galing kami trabaho. Baka hindi na ako makapasok dahil nga sa ganito, puyat na. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction Management Office, higit sa 1,000 barangay sa Metro Manila at mga karatig na probinsya ang lubos na naapektuhan ng Super Typhoon Karina at hanging habagat. Tulad na lamang sa Marilao, Bulacan, nabubong na lamang ng mga kabahayan at mga establishmento ang makikita sa barangay Lambakin dahil sa sobrang taas ng tubig. Pahirapan din sa pagtawid ang mga taong ito dahil sa lakas ng ragasan ng tubig na halos tangayin na sila. Lagpas tuhod naman ang baha sa Bataan dahil sa pag-apaw ng ilog sa lugar, dala ng malakas na busang ulan at hangin. Maging ang Baguio City ay hindi pinalagpas ng hagupit ni Karina at Habagat. At dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, lumambot ang lupa at nagkaroon ng landslide sa Ken Road. Nilubog din ang buong strawberry farm sa La Trinidad, Benguet na sikat na pasyalan ng mga turista. At sa kasagsagan ng pananalasan ng Super Typhoon Karina, ilang bars ang tinangay na malakas na agos ng tubig sa Marikina River kung saan sumalpok ang mga ito sa F. Manalo Bridge sa Pasig. Nagkabitak-bitak naman ang nasabing tulay dahilan upang hindi ito padaanan sa mga motorista. Ilang trabahador din ang natrap sa mga barge ng ilang oras. Ilang sasakyang pandagat din ang hindi pinayagang maglayag dahil sa masamang panahon. Kaya't mga pasahero stranded sa mga pantalan hanggat hindi pa pinapayagan ng Philippine Coast Guard na maglayag ang mga barko. Daang-daang mga local at international flights ang agad na kinansela dahil rin sa matinding sama ng panahon. At kahit na may trauma na dahil sa Bagyong Ondoy, hindi naman agad na lumikas ang ilang mga residente sa Marikina City. Kahit pa tumaas ang level ng tubig sa Marikina River
dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng malakas na ulan. Nag-aalala rin ako sa sitwasyon ko kaya ako lumabas. Kaya tinignan nyo. Kaya ako tinignan. Dahil ang bahay namin is paglahat. Dito kami ngayon para titignan namin kung gaano kalaki yung kung gaano katakas na yung tubig. Para ma-assess nyo rin po kung Oo. Para pagka kung just in case na di medyo lumayo kami sa Marikina, pupunta kami sa mas mataas na lugar. Kasi kagabi pa kami di nakatulog dahil sa baha po eh. Nakaka-trauma din kasi dati kasama na rin kami dati sa Naundoy dito. So, karoon kami ng trauma. So, pag may bagyo, na-alerto talaga kami. Bandang hapon, nang umabot na sa ikatlong alarma ang water level ng Marikina River. Indikasyon ng sapilitang pagpapalikas lalo na sa mga residenteng nakatira sa mababang lugar. Pero higit sa mga ari-arian at kabuhayan ng ating mga kababayan na nasa lanta, may buhay rin ang nasawi. Batay sa pinakahuling tala ng Philippine National Police, umakyat na sa 34 na individual ang nasawi, na karaniwan ay pagkalunod ang dahilan. Sa lalawigan ng Batangas, 4 agad ang naitalang namatay sa pagbuho ng lupa o landslide sa bayan ng Agoncillo. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan kung saan namatay ang isang buntis na ginang at 3 pa niyang anak. Sa Angeles City, Pampanga, pangkay na nang mahugot ang katawan ng mag-inang naipit sa gumuho nilang bahay habang nakaligtas naman ang ama. At sa gitna ng pananalasa ng Super Typhoon Karina at Habagat, tinutukan naman ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpupulong kasama ang Metro Manila Council at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa agarang pagresponde sa mga lugar na nasalanta ng mga pagbaha. Because of what is happening, Mr. President, lalo na sa Metro Manila, ang rekomendasyon po namin po rito, baka pwedeng ma-declare po natin ang state of calamity ang Metro Manila. Agad ding isinailalim ang buong Metro Manila sa state of calamity na sinundan ng mga karatig lalawigan. Layunin nito na makakuha ng pondo mula sa national government ang mga lokal na pamahalaan na magagamit nila para sa relief operations ng kanilang mga nasasakupan. Usually, ang state of calamity is the LGU executive. Pag regional, it's because nagkasabay-sabay. Magiging calamity sa pagka 3 regions ang involved, then already the national has to come in. That's a national calamity already. Wala na kaming choice to pasok ng national. But it's up to the local communities to decide because they know best. They know best what they need. The only other main issue was the suggestion that the entire Metro Manila will be put under a state of calamity. And this is because talaga hindi maganda ang flooding dito, ang nangyari dito sa Metro Manila. Especially in the traditional low-lying areas like Nabotas, like in Malabon, these are all these places that mababa talaga sa dagat dyan, kahit lagi nababaha. Nasira pa yung flood control natin dahil binangga ng barko. Kaya halos lahat ng bayan ay nakalubog sa tubig. At sa pagtila ng ulan at paghupa ng baha, panibagong problema naman ang kinakaharap ng ating mga kababayan. Tulad na lamang sa Marikina kung saan bukod sa paglilimas ng tubig baha, napakakapal na putik rin ang kanilang kailangan linisin sa kanilang mga kabahayan at kapaligiran. Naku, baka mga mga 3 days pa. Aabutin kasi sa sobrang laki ng sobrang laki na Marikina kasi. Tsaka ang laki ng komunidad namin Habang tampak na basura naman ang makikita sa mga lansangan at iba pang lugar matapos itong anurin ng matinding baha. Sa aming pagbabalik, mga pagresponde sa mga biktima ng matinding pagbaha at pag-ulan, tutukan. Mga karesponde natin dito sa Net25, umabot na po ng 1 million subscribers ang ating YouTube channel. Kaya naman, masaya kami na ibahagi sa inyo na natanggap na natin ang YouTube Gold Play button. Dahil po yan sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa mga programa ng Net25, lalong-lalo na po sa Responde Mata ng Mamamayan. Kaya naman, congratulations po sa ating lahat. Keep on sharing mga karesponde.
Gawin nating viral ang bawat content natin ng pagtulong at pagresponde sa higit na nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.